Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Pag-aaralan po natin ang aklat ni Ellen White na makikita sa Health and Daily Living. So, mauuna po tayong pag-aralan na nasa sa wikang Tagalog sa Health and Daily Living Tagalog, Chapter 1. Mag-uumpisa po tayo sa Chapter 1. So, muli, purihin ang Panginoon sa kanyang patnubay at gabay. Good morning po. At samahan niyo po akong saliksikin itong salita ng Panginoon o tinatawag na Heavenly Manna na atin pong pagsalusaluhan sa araw na ito. Entitled, Ang Araw-Araw na Pamumuhay. Sabi sa Matthew 5 verse 16, lumiwanag na gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at kanilang luwalhatiin ang inyong Ama na nasa langit. So dito mga kapatid, mapapansin natin na tayong mga nakakaalam ng katotohanan, kailangan yung katotohanan ay maipakita sa ating buhay. Sa pamamagitan ng mga mabubuting gawa, ay maluluwalhati po ng mga tao ang ating Panginoon. At alam naman natin na kapag ang katotohanan ay tumanim na ng malalim sa puso ng tao, ay makikita po ito sa gawa. Kaya kailangan isa po itong paanyaya ng Panginoon sa atin na kailangan tayong lumiwanag na gayon ang ating ilaw sa harap ng mga tao. Alam po ba natin ano po tong ilaw at sino ang ilaw? Kapag si Kristo ang nasa ating mga puso, liliwanag at liliwanag ito sa ating mga buhay dahil ang ating Panginoon ang siyang ilaw ng ating buhay. May isang uri ng pagpapahayag na higit na makapangyarihan kaysa sa kagandahan ng pananalita. Ito ay ang tahimik at palagiang pamumuhay ng isang dalisay at tapat na Kristiyano. Ang pagkatao ng isang tao ay may higit pa o mahihigit na impluwensya kaysa sa kanyang sinasabi. So, isipin po natin mga kapatid na ang pagpapahayag po ng mga mabubuting bagay, kapag ito nasa ating mga isip, makikita po ito ng mga tao kung atin po itong ipinapakita sa gawa. Dahil napaka makapangyarihan po ito kaysa sa kagandahan ng pananalita. Sa ating mga salita, sa ating mga kilos at galaw, nakikita po ng Panginoon kung paano po tayo nagsisikap na maging isang tagasunod niya. At tandaan po natin, kapag ipinakita natin sa ating buhay ang katotohanan na ito, sinasabi diyan, ito ay ang tahimik at palagiang pamumuhay ng isang dalisay at tapat na Kristiyano. Ihingi po natin sa Panginoon na magkaroon po tayo ng dalisay at tapat na pamumuhay. Dahil isa po itong pagpapakita ng mabuting pag-uugali sa ating kapwa. At isipin po natin na ang lahat ng ating mga ginagawa ay magbigay ng kaluwalhatian sa banal na pangalan ng ating Panginoon. Ang mga kawal na isinugo upang hulihin si Jesus ay bumalik na may ulat na. Kailanmay walang taong nagsalita gaya ng taong ito. Ngunit ang dahilan nito ay sapagkat kailanmay walang taong namuhay gaya ni Kristo, gaya niya. Kung naging iba ang kanyang pamumuhay, hindi siya makapagsasalita ng tulad ng kanyang ginawa. Ang kanyang mga salita ay may taglay na kapangyarihang nakahihikayat sapagkat nagmula ang mga ito sa isang pusong dalisay at banal, puspos ng pag-ibig, malasakit, kabutihang loob at katotohanan. Dito makikita natin kung gaano ipinapakita ng ating Panginoon yung kanyang kabutihan sa mga tao, ang kanyang kabanalan sa atin. Tandaan po natin mga kapatid, sa panahon ni Kristo, sabi ng mga tao, sabi ng mga kawal, kailanmay walang taong nagsalita gaya ng taong ito. Dahil hindi lang naman basta-bastang nagsasalita ang Panginoon. Ipinapakita niya ito sa gawa. Kaya nga siya yung ating best example, siya yung ating halimbawa na atin po siyang susundin. Dahil nagpakatao po si Kristo dito sa mundo para po ay maging katulad niya tayo, para din po ay maging gaya natin si Kristo sa ugali, sa lahat ng bagay o sa lahat ng aspeto. Sinasabi niya na ang kanyang mga salita ay may taglay na kapangyarihang nakahihikayat. Bakit po? Dahil kapag ang katotohanan na iyong nalalaman at ito'y ating isabuhay, ito po'y makakapaghikayat dahil nakikita ito sa gawa. Ito'y tinatawag na pananampalataya na gumagawa sa pag-ibig at ito'y nagpapabanal sa kaluluwa. Dahil ang
paggawa ng mabuting bagay ng kalooban ng Panginoon ay itinanim sa isang pusong dalisay at banal at puspos ng pag-ibig, malasakit, kabutihang loob at katotohanan. Nawa maging katulad po tayo ng ating Panginoon. Ihingi po natin sa Kanya at wala pong imposible, anuman yung mga kahinaan natin na ipapakita. Nawa atin pong maangkin ang pagpapala. Ang ating sariling likas at karanasan ang siyang nagtatakda ng ating impluensya sa iba. So ito po yung ating pakatandaan, na hindi lang ang ating mga salita o ating mga kilos o ang ating mga sinasabi sa mga tao ang nagbibigay ng liwanag sa buhay natin, kundi ang ating karanasan. At ito po, sinasabi dyan, ang ating sariling likas at karanasan ang siyang nagtatakda sa ating impluensya sa iba. Ano po ba yung magiging impluensya natin? Nagiging mabuti po ba tayo sa iba o nagiging masama? Upang mapaniwala ang iba sa kapangyarihan ng biyaya ni Kristo, kailangan muna nating maranasan ang kapangyarihang ito sa ating sariling puso at buhay. So, ang nais pala ng Panginoon, hindi lang para ikaw ay makaalam ng katotohanan, kundi ano yung nakakapaligid sa'yo, sino yung nasa paligid mo, ay maibahagi mo yung katotohanan, lalong-lalo na yung pag-ibig ng Panginoon na nasa atin. Dahil ito po yung magbibigay ng kapangyarihan sa ating sariling puso mismo at buhay. Ang ebanghelyong ating ipinapahayag para sa kaligtasan ng mga kaluluwa ay dapat ding maging ebanghelyong siyang nagligtas sa ating sariling kaluluwa. So, kailangan po i-maintain po natin yung kaligtasan araw-araw. Hindi lang na nalaman mo yung katotohanan hanggang dun ka na lang. Kundi habang tayo ay papalapit sa katapusan, ay kailangan din po tayong mas papalapit sa katotohanan. Mas kikilalanin po natin ang ating Ama sa Langit na siya ang iisang Diyos na buhay. Tanging sa pamamagitan ng buhay na pananampalataya kay Kristo bilang ating personal na tagapagligtas, tayo ay magkakaroon ng makabuluhang impluensya sa isang mapagdudang mundo. Kung nais nating hilahin ang mga makasalanan mula sa agos ng kasamaan, kailangang matatag na nakatayo ang ating mga paa sa bato ni Kristo Jesus. So, uunahin po natin ang ating sarili. Unahin po natin ang ating pundasyon. Ano yung katotohanan na ating nalalaman? Saliksikin po natin ang ating mga sarili. Kung ano ba yung mga impluensya na naipapakita ko sa araw-araw kong pamumuhay. Dahil napakadami na nating katotohanan na nalalaman at busog na tayo sa mga teorya ng kaligtasan. At alam natin na maraming mga taong hindi pa nakakaalam nito at kailangan natin itong maipakita sa ating buhay. Kaya kailangang i-maintain po natin yung kaligtasan natin at sa iba araw-araw. Ang tanda ng Kristyanismo ay hindi isang panlabas na palatandaan, hindi ang pagsusuot ng krus o korona, kundi yaong nagpapakita ng pagkakaisa ng tao sa Diyos. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng kanyang biyaya, na nahahayag sa pagbabagong buhay ng pagkatao, ang sanlibutan ay mapapaniwala na isinugo ng Diyos ang kanyang anak bilang manunubos nito. Walang ibang impluensya na maaaring pumaligid sa kaluluwa ng tao na may gayong kapangyarihan tulad ng impluensya ng isang di makasariling buhay. Ang pinakamakapangyarihang argumento para sa ebanghelyo ay isang mapagmahal at kaibig-ibig na Kristiyano. So, ang pag-aangkin po mga kapatid na bilang ikaw ay tagasunod ni Kristo, hindi ibig sabihin na nagsusuot ka ng krus o korona sa buhay mo. Kundi maipakita mo yung katotohanan sa iyong ugali. At may, sabi pa dyan, kundi yaong nagpapakita ng pagkakaisa nating mga tao sa ating Diyos na pinaglilingkuran. So, sa pamamagitan po pala ng biyaya ng ating Panginoon, na ipapahayag po natin yung bagong buhay, yung bagong pagkatao na patay na tayo noong tayo nagkasala laban sa Panginoon at binagong buhay tayo ng Panginoon. Ang lahat ng mga bagay na ating nakasanayan na masama ay atin na pong tinalikuran at bumalik loob na po tayo sa Panginoon. At atin na pong tatanggapin yung bagong buhay na sinasabi dyan, yung pinakamakapangyarihang argumento para sa ebanghelyo
ay isang mapagmahal at kaibig-ibig na Kristiyano. Hindi mo na kailangan makipagdebate sa mga taong hindi tanggap ang katotohanan, kundi kung maipakita mo yung katotohanan sa buhay mo, ang Panginoon na pong bahala na tumanim sa puso ng tao sa katotohanan ito. Kailangan lang talaga tayong pure na magpagamit sa Panginoon. Marami man tayong kahinaan at hindi natin yan maipagkakaila sa sarili natin. Alam ng Panginoon kung paano niya tayong baguhin. At kailangang makipag-undergo po tayo sa pagbabagong ito. Kaya sabi sa John 13:35, sa ganito'y mga kikilala ng lahat ng mga tao na kayo ay aking mga alagad, kung tayo'y may pag-ibig o kung kayo'y may pag-ibig sa isa't isa. Dito natin makikita kung tayo po ba ay may connected po ba tayo sa ating Panginoon. Kasi kung mahal natin yung Panginoon, makikita po sa buhay natin na mahal din po natin ang ating kaaway. Ibig sabihin po wala tayong kaaway, walang sasama ang loob, na magiging isa tayong peacemaker kasi wala tayong kalaban sa ating tinitirhan o saan man tayo dalhin ng Panginoon. Nawa maging liwanag po tayo. At nakikita man natin yung mundo natin ay napakasama. Pero nandyan yung Panginoon, taga-comfort natin. Alam niya yung ating mga pinagdadaanan. At sa araw-araw gusto niya na ma-maintain natin yung kaligtasan na meron tayo. Kaya nga sabi sa Bible, di ba, na panghawakan po natin yung kaligtasan, yung corona, baka po ay may mag-agaw nito. Huwag nating pahintulutan na atin po itong pakawalan. Paano po ba nating panatilihing nakahawak sa katotohanan ito? O sa korona ng langit na ipinagkaloob sa atin? Sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa Panginoon, kung ano pa ba, Panginoon, yung kahinaan ko, ano pa ba yung mga masama kong ugali, dapat kong makoreksyonan, dapat kong baguhin sa sarili ko. At aminado tayong hindi natin kaya sa sarili nating kalakasan dahil wala po tayong magagawa. Tanging ang biyaya lamang ni Kristo ang ating tanging pag-asa para tayo maligtas. At higit sa lahat, tayo po ay makapanagumpay sa ating mga kahinaan. Sa Galatians 2:20, ako'y napako sa krus na kasama ni Kristo at hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman, ay kinabubuhay ko sa pananampalataya. Ang pananampalataya na ito ay sa anak ng Diyos na sa akin ay umibig at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa akin. So ito po yung lagi nating tatandaan. Nabubuhay tayo sa mundong ito hindi para maging ligalig tayo, maging masaya yung sarili nating pagnanasa. Tayo totally buhay. Buhay sa ating habang tayo nagtatrabaho. At ano po ba yung purpose? Bakit tayo na gigising tuwing umaga? Kaya nga tayo kailangang mapako sa krus at mamatay araw-araw sa ating spiritual na buhay. Kailangan tayong mamatay at mabuhay tayo sa spiritual na aspeto, mga kapatid. At dahil kay Kristo, mabubuhay po tayo. At kung tayo ay nasa kay Kristo, bago na tayong nilalang at kailangan na ang ating mga iniisip, ang ating mga ginagawa ay kaugnay na sa Kanya. Ipanalangin po natin sa Panginoon na maging connected tayo sa Kanya. Kasi sa ating sarili, tayo po'y mahina at kailangang maging aware po tayo sa bagay na ito. Nandiyan ang Panginoon, handa niya tayong tulungan. Kaya sa ating pag-aaral sa umagang ito, mga kapatid, nawa sa araw-araw nating pamumuhay, ay nawa isabuhay po natin yung katotohanan na meron po tayong tagapagligtas, yung katotohanang iniligtas niya tayo at higit sa lahat, inibig niya tayo. At hindi lang tayo ay patatawarin sa lahat ng ating mga kasalanan, kundi tayo din po ay babaguhin, gagamitin, papabanalin ng Panginoon at gagamitin niya sa kanyang gawain. Kaya sa ating pag-aaral, sa mga oras na ito, nawa atin pong kamtin, atin na pong i-claim ang promise ng Panginoon, yung biyaya na araw-araw ay sapat na para tayo makapanagumpay sa araw-araw nating mga pagsubok dahil ang bukas hindi natin alam at ang bukas merong nakatakda na din na biyaya para sa atin. Kaya muli, mga kapatid, purihin ang Panginoon and good morning everyone.